Hello mga parts, ano? Ayan, andito po tayo sa ating shop, ano? So gabi po ngayon dito sa aming lugar mga parts, ano? Meron lang po ako sa inyo nga ibabahagi na ano, na kaalaman, ano? So ito, meron po tayo sa table po natin na induction cooker or electric cooker. Yan. Ngayon mga parts, ipapakita ko po muna sa inyo yung problema nitong induction cooker nito or electric stove. So i-plug in po natin sa kuryente, no? So ayan. So kapansin-pansin nyo po, nagbibiling po siya, no? So pindutin po natin. So kapansin-pansin nyo po, hindi na po siya nakokontrol, ano? Ayaw na po niyang mapindot dito. So blink siya, blink, 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 gumagano. Yan ang problema niyan, ano? So kung bago lamang po kayo dito sa aking YouTube channel or napadaan lang, mag-subscribe na po kayo para lagi po kayong updated sa mga bago ko po mga ina-upload na video. Marami po akong ina-upload na video tungkol sa mga nasisira nating mga appliances sa bahay. So yan. So hindi po tayo madamot sa pagbabahagi ng kaalaman, ano, sa ating kapwa. So kahit ako isang nagre-repair dito sa aming lugar, tinuturuan ko din yung aking mga kakilala kung papaano nila mare-repair yung kanilang mga gamit sa bahay, no. So ayan. So ito nga yung ating induction cooker, ano. Ayan, nagbibiling. So simulan na po natin, ano, kung bakit po siya nagbibiling at kung ano po yung ating piyesang papalitan para po masolusyonan po natin yung ganitong problema ng ating mga induction cooker. So ngayon, i-unplug natin. Tanggalin natin saksak. So i-fast forward ko. Tanggalin ko lang yung tornilyo, no? Para mabilis po tayo sa ating panonood. So ayan. Mga parts, natanggal ko na po yung tornilyo, no? Alisin po natin yung socket dito, no, para po maalis po natin to. Ingatan lang po natin tong ating babasagin na ano na to, ano, na nasa ibabaw, ano. Ito ingatan lang po natin kasi pagka ito po ay nabasag or nag-crack, wala na. So masisira na po 'yan at hindi niyo na po magagamit. Wala pong nabibiling isang buong ganito, no. Bibili na po kayo ng bago kaya ingatan niyo po 'yan. So ngayon, paano ba mag-check nito, no? So punta po tayo sa ating mga diode muna. Sa diode muna tayo. Sa may yung ating tester, no. So check natin yung mga diode, ano. Ayan. Times 10 tayo mga parts. Calibrate. Magamo-gamo dito sa aming lugar, no. Daming gamo-gamo lumilipad. So okay, calibrate. So dito tayo sa mga diode na to, oh. Tingnan niyo po yung mga diode na to, mga parts, oh. So okay, goods. Baliktad natin. So goods, hindi pumalo. So baliktad natin. So goods. Tingnan natin yung tatlong diode dito, ano. Nabubulol ako. Tingnan natin yung tatlong diode dito, ano. So goods. Goods yung ating mga diode. Gawin natin, baklasin natin, ano, mga parts. So good yung ating mga diode. Ayan. Tanggalin natin yung tornilyo. So yan. So tingnan natin, ano. Mag voltage checking tayo mga idol, mga parts. Natatawag ko tuloy kayong idol, ano. Kasi idol ko po kayo, eh. Ayan. Hindi po tayo ang idol, kayo po ang idol ko. Kasi pagka natutunan nyo itong pagre-repair na to nang dahil sa akin, isa na po kayong idol. So DC tayo. So ayan. So ang gawin natin, i-plug in natin, ano. So ayun, no. Nagbibiling siya, no. So DC tayo. Nakaset tayo sa DC. Mag voltage check tayo mga parts, ano. So hanapin natin yung negative. So dito tayo sa negative ng capacitor. Tingnan natin mga parts, ano. So negative ng capacitor. So meron tayong nakukuhang DC na ay wala, 103 DC, 103. So tingnan natin yung kanyang relay, ano. So meron naman yung relay niya kasi pumapalo, ano. So okay.
So parang bitin yung kanyang ano, yung sa capacitor din parang bitin ano. Parang bitin siya sa kanyang capacitor. So DC, ito yung DC, yung AC natin ito. Ito yung AC natin ano. Pumunta rito, ito AC natin, tapos labas dito DC. Check tayo rin So wala. So papunta rin So papunta rin Meron tayo nakukuha 100. So papunta rin So mga parts ano? Subukan nating palitan ng capacitor. So i-unplug natin. So ang gawin natin, palitan natin ng capacitor na maliit ano. So tingnan natin So okay. Alisin natin yung hinang ano. Gawin natin, tanggalin natin yung capacitor. Mamaya papakita ko sa inyo mga parts ano, kung ano itsura ng papalitan natin capacitor. So ayan. So ito po yung ating tinanggal na capacitor. No? Ito po yung ating papalitan. Ayan no, mga parts. So hindi nakikita. Baba ko lang yung test yung ano natin. So ayan, sasabihin ko na sa inyo, hindi makikita So yung ating capacitor merong 6.8 microfarad, 400 volts. Taas ng volts niya. 6.8 microfarad, 400 volts. So papalitan natin to, mga parts na. Palitan natin Palitan natin ang capacitor. So ito, meron tayong capacitor dito na 6.8. Ganun din ano, microfarad, 400 volts. So tingnan natin ano. Kabit natin to. So nabaklas ko lang din to sa ganitong ano tawag dito, induction cooker ano. So nakahoy ko lang ito. Test natin ano. Test natin ating tester. Tingnan natin. So saan ba yung ating test probe? Tingnan natin kung buo. Kasi nakahoy lang natin to Pamamaya sira din ano. Ayun, meron tayong nakukuhang 6.6 6.8. Okay, goods pa to. Binumenos pa tayo. Tanggalin natin to para makabit natin na maayos. Binumenos pa nilagay na yun. So ito, tatagal naman to kahit tinawi lang natin sa kabilang induction cooker no. Kasi mga parts sa totoo lang yung iba kong mga piyesa nanggagaling din sa sa junk shop. So bumibili din ako ng mga second hand, yung mga hindi na pinagagawa ng mga mayayaman. So yun yung ating nakukuha no. Yun yung ating kinukuha para nang sa ganun meron tayong magamit na pang-abot kaya ng ating customer. So yan. So nasira yung kanyang board. Yung papunta rito, pero meron naman akong dito. Ayun meron naman akong nagasgas. Okay? Ikabit po natin to. Ayan. So mga parts, nakakabit na So mag-welding tayo. Ay, maghinang. Mag-welding tayo. Yan, muulan na naman po dito sa aming lugar mga parts. So lukuyan na namang bumubuhos ang malakas na ulan. Ayan po. Ito. Gawa natin ng paraan to.
Para sigurado tayo, no? So nakadikit naman mga pards. Bit natin. Na, sandali lang. So yan, tinatawag ako ng aking anak na kakain na daw kami. So tinapos ko lang itong ating ginagawa para may maibahagi mo lang ako sa inyong kaalaman, ano. So ito, dapat to nakaganito to eh. Yan, pailalim yan eh. Pailalim dito. Yan. So, okay, so start natin, ano. Isaksak natin mga pards. Ayan, saksak natin sa kuryente, no. Tingnan natin kung okay yung ating ginawa. Iyo. So kapasipasin nyo, hindi na po siya nagbibilink, ano. So tingnan po natin, ano. Kabit po natin lahat. So alisin ko po yung saksak. Tingnan po natin kung okay yung ating ginawa, no. Huwag po muna natin kabit yung tornilyo, no. So tingnan na po natin, no. Saksak po natin mga pards. Yun. Tingnan po natin kung magwo-working. Yun. Yun, no. Yun, gumana yung pan. Yun, no. Check natin dito. Barbecue. So, ayun, no. Basi-basin nyo, umiilaw na, oh. Patayin ko lang yung ilaw natin, ano. Ayun, no. Kapisi-basin nyo po, oh. Umiilaw na po siya, no. So, ayun, no. Umiinit na. Umiinit na. I-off na natin. Off na natin. Okay, off. Magana pa yung pan niya, oh. So mainit na. So ganun lang mga parts, ano. Kung sakali mga magka-problema yung inyong induction cooker, palitan nyo lamang po ng capacitor. So gawin nyo, mag-test muna kayo sa mga diode nya. Pagka okay yung mga diode, tingnan nyo yung capacitor. Kailangan alisin nyo pagka ite-test nyo. So pag nakita nyo mababa yung microfarad o wala kayong ma-reading, palitan nyo. Pag pinalitan nyo, sigurado magpa-power na katulad ng ating ginawa, no. Yan po, marami po salamat sa inyong patuloy na panonood at pagtitiwala sa ating mga pinapalabas na video.